Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po, Father. The liturgy of this Sunday, the anticipated Mass for this Sunday, invites tayong lahat ipakita ni Jesus bilang ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. This is the true bread ay hindi gawa ng tao, kundi ito ay ibinigay ng Ama mula sa langit. Mga kapatid, human being is composed of body and soul. Ang ating katawan ay nangangailangan ng pisikal ng pagkain upang mabuhay. Ganon din sa ating kaluluwa, nangangailangan din ng espiritual ng pagkain para mabuhay. Siguro mga kapatid, maraming sa ating sabi nila, hindi ko kailangan ang spiritual food. Kailangan ko ang physical pagkain lang. Pero hindi nating alam o kalimutan ang sa sarili nating. Tayo po, kaluluwa at katawan. Just to look at ourselves. Ilang beses tayo kumakain araw-araw? How many times do we eat every day? Siguro sabi mo, 3, Father. Almusal, tanghalian at hapunan. Oo, pero may sagit na yon. May merienda. Wala ang payong ihaw-ihaw sa daanan. Di ba? So we eat too much to we feed our body. Walang problema yon mga kapatid. Ang katawang nating ay kailangan ng physical food para mabuhay tayo. We need food to survive. We need food to live. Ang mali dyan ay we neglect ang kaluluwa natin. Siguro ang kaluluwa natin ay isang linggo, isang beses. O karamihan mga Katoliko, siguro isang taong isang beses lang o 2 beses. O bihira pumunta sa simbahan. Receive the Eucharist. Paano mabuhay ang spiritual life natin? Paano ang kaluluwa natin? Siguro, ang kaluluwa natin ay malnourished. Walang kalakasan. Walang enerhiya. Ganon din ang mga kapatid, ang katawang natin ay kailangan ang physical food para may enerhiya. Di ba kung tayo buong araw walang pagkain o walang inyong, tayo may walang kalakasan, walang lakas, walang enerhiya. Kahit kunti lang ang lakad, nahulog na tayo, natumba na tayo. Ganon din ang kaluluwa natin. Ang kaluluwa natin ay walang lakas, no energy. Even kunting ang pagsubok, nahulog na tayo sa kasalanan. Ganon din, mga kapatid, walang problema, tayo kain na kain. Walang problema diyan. Totoo naman, tao tayo, kailangan pagkain para mabuhay. Pero huwag na tayo kalimutan ang kaluluwa nating spiritual food. Tayo po mga Katoliko, ang spiritual food ay Eucharistia. Tayo dapat receive regularly Eucharist. Remember our soul. Remember spiritual food for our soul. So mga kapatid, good news para sa ating lahat. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay mula sa langit. Ang tinapay, yung first reading. Yung sabi nila ay, yung pagkain mula sa Panginoon. Hindi po. Ang tunay ng tinapay yung nagbibigay ng buhay nating ay mula sa si Jesus. Si Jesus, the true bread.
tunay ng tinapay para sa ating lahat. Tayo mga kapatid, maraming sa ating mga Katoliko, hindi Katoliko lang, tao. Tayo will look for the fame, reputation. We look for tinapay, food that not sustain us spiritually. We look for the food that fill our body but leave our soul empty. Let us look for the food that give us spiritual nourishment. Fulfill and fill our soul. Our soul is hungry. Nagugutom ang kaluluwa natin. I really do not understand yung maraming Katoliko. Hindi sila regular ang receive Holy Eucharist. Paano ang kaluluwa nila? Siguro nagugutom, pero tiis lang. Pero mga kapatid, sinabi ko kanina, mahina ang kaluluwa natin dahil nagugutom sila. Walang sila lakas. When they face pagsubok sa buhay, kahit kunti lang pagsubok, nahulog na tayo sa kasalanan dahil ang kaluluwa natin walang lakas. So mga kapatid, this Sunday, we are reminded, ang tunay ng tinapay nagbibigay buhay is si Jesus sa Eucharistia. Sana all of us, lahat mga Katoliko, let us consider this Eucharist as a true bread that sustain our spiritual life. Amen.